Chapter 2. I understand, lalo pa at babae ang narinig niyang sabi ng nanay ni Lorenzo sa kanyang ina. Habang papasok siya sa sala ay hindi niya mapigil ang no-conscious dahil nakatingin sa kanya si Lorenzo, sinundan siya ng tingin nito hanggang sa makabalik siya sa kanyang upuan at may lapag ang mga dala sa center table. Parang tumatagos sa kaluluwa niya ang mga titig nito. Upang hindi mahalata ay itinuon niya na lamang ang atensyon sa ama nito na nagsasalita. Hindi yata niya kakayanin kung makikipaglabanan siya ng titig sa binata. Baka tuluyang atakehin ang puso niya. We didn't know about the situation and I want to apologize kung hindi kami kaagad nakaharap sa inyo. Pinalaki namin na responsable si Lorenzo kaya hindi kami utol sa gusto mong mangyari. We also think that it's the right thing to do. Mahabang sabi ng ama ni Lorenzo. Nakaharap siya sa mga madrigal, ngayon niya lang napagmasdan ng maigi ang hitsura ng mga magulang ni Lorenzo, ang ina nito ay maganda pa rin kahit na may edad na, medyo kahawig ito ng artistang si Celia Rodriguez. Mukhang matare ito sa unang tingin, subalit kapag tinitigan ay nawawala dahil di kagaya ng aktres na parang laging nakataas ang kilay, ang sa nanay ni Lorenzo ay tila kay amo ng mga mata. Ang ama naman ng binata ay hindi maitatanggi ang lahing Kastila sa features nito. Kahit puro puti na ang mga buhok ay mababakas pa rin ang taglay na kakisigan at kaguwapuhan, dito kumuha ng feature ang binata, na imagine niya si Lorenzo na katulad ng hitsura ng ama kapag umabot na ito sa ganoong edad. Mabuti naman ho at naiintindihan ninyo ang kalagayan namin. Nag-iisa ko lang anak si Monica, mula pagkabata ay pinagsumikapan ko siyang mabigyan ng magandang buhay. Alam ko ang hirap na maaaring danasin ng isang single parent, lalo pa at babae siya at hindi ako makakapayag na maranasan iyon ng aking anak. Hindi ho sapat na ang bata lang ang paninindigan ni Lorenzo. Sagot naman ng kanyang ina. Napakurap pa siya nang magsalita ang binata. Gusto ko hong humingi ng pomanihin sa inyo kung nabigyan ko kayo ng impresyo na inaagrabiyado ko si Monica, tumingin ang binata sa kanya nang banggitin nito ang pangalan niya. Hindi ko nasabi kaagad sa mga magulang ko ang sitwasyon, I'm sorry ho kung kayo pa ang kailangang unang humarap sa akin. Pakakasalan ko ho si Monica, seryoso ang mukhang sabi ni Lorenzo, sa ina na niya ito nakatingin. Napatingin naman siya sa ekspresyon ng kanyang ina. Tila satisfied ito sa sinasabi ng mga kaharap. Habang siya naman ay hindi makapagsalita. Ngayong kaharap niya ang mga magulang ng binata at ang binata na mismo, ay tila ngayon lang unti-unting nagsisink in sa utak niya ang mga mangyayari. Magpapakasal sila, ibig sabihin ay magsasama sila sa iisang bubong ng lalaki. Magsasama rin kaya sila sa iisang silid. Hindi niya mapigil ang isipin. Ngayon pa nga lang na magkakaharap sila kasama ang mga magulang nila ay halos hindi na makasurvive ang puso niya, paano pa kaya kapag dalawa na lang sila? Parang sumasakit ang ulo niya sa pag-iisip. Ipiinilig niya ang ulo para may waksi ang naglalaro sa utak niya, hindi niya napansin na napalakas ang pag-iling niya at napansin iyon ng nanay ni Lorenzo. Dagdag, "Are you okay, hiha?" Tanong nito sa kanya. She was caught off guard nang mapansin na nakatingin ang lahat sa kanya. Dagdag, "Oo ho, ayos lang ho ako," ang tanging naisagot niya. "Ang mabuti pa siguro ay kumain na tayo, baka nagugutom na kayo, malayo pa ang ibinyahe ninyo." Iniaya ng kanyang ina at nagpatiuna na itong tumayo patungo sa dining area. Sumunod naman ang mga magulang ni Lorenzo, tumayo na rin siya upang sumunod sa mga ito. Napahinto lang siya sa paglalakad nang biglang hawakan ni Lorenzo ang braso niya, nasa likuran niya ito. Napalingon siya rito. Muntik na siyang mapa-atras nang makitang sobrang lapit pala nito sa kanya. Halos magdikit na ang mga katawan nila. Dahil matangkad ang binata ay nakayuko ito sa kanya. "Are you really okay?" Bulong nito sa kanya. His voice was husky and it made her knees go weak. Maging ang buong katawan niya ay parang gustong manggatol lalo pa at tila may gumagapang na kuryente mula sa kamay ng binata na nakahawak sa braso niya na kumakalat sa buong katawan niya. Naalala niya ng gabing may mangyari sa kanila. Ganoon din ang naramdaman niya. Kinailangan niya ng matinding willpower upang itago ang nararamdaman. Pinilit niyang tumayo ng tuwid at pasimpleng binawi ang brasong hawak pa rin ito. Tumikim muna siya bago nagsalita, pakiramdam niya ay may nakabara sa lalamunan niya. "Yeah, I'm okay." She was surprised nang hindi siya mautal. "You seem tense," bulong pa rin ito. "If only you'll stop whispering,
naaamoy niya ang mabangong hininga nito, mint na humalo sa natural na amoy ng hininga ng binata, nagugulo ang katinuan niya. I'm okay, parang sirang plak ang ulit niya. Ayaw niyang magsalita ng mahaba dahil baka ipagkanulo siya ng sarili niya. If you say so, sabi na lang nito at nilagpasan na siya. Nang magkaroon ng malaking distansya sa kanila ay doon lang siya nakahinga ng maluwag. Napahawak pa siya sa dibdib niya upang pakalmihin iyon. Nag-alala siya ng makapa ang lakas ng kabog doon. Hindi na siya magtataka kung narinig iyon ng binata. Sumunod na rin siya sa komedor, naupo siya sa tabi ng ina, katapat niya si Lorenzo. Nagsimula na silang kumain. Habang kumakain ay pinag-usapan na nila ang detalye ng kasal. Ang gusto ng ina ni Lorenzo ay kasalan sa simbahan ang gaganapin, subalit tumutol siya. Ang gusto niya ay sa huwes lamang. Para sa kanya ay para lamang sa nagmamahalan ang pagpapakasal sa simbahan. They were only getting married dahil sa batang dinadala niya at para sa kanya ay masyadong sagrado ang church wedding, it doesn't feel right na sa simbahan pa sila ikasal. Subalit hindi na niya sinabi ang katwiran niyang iyon sa mga kaharap. Mas praktikal kung civil wedding, simple at walang masyadong gastos. Isa pa kung sa simbahan ay baka makalakihan ko lang ang wedding gown dahil matagal-tagal rin ang pag-aasikaso ng church wedding, ang isinagot niya nang tanungin siya ng ina ni Lorenzo kung bakit ayaw niyang sa simbahan magpakasal. Kung iyon lang ang inaalala mo they can make adjustment, wala kayong aalalahanan sa gagastusin, sagot naman ni Mrs. Madrigal. Naisip ko na baka, pwedeng ilaan na lang para sa bata ang perang gagastusin para sa church wedding, giit niya. Tumingin siya kay Lorenzo na tahimik na nakikinig para magpasak lolo. Naintindihan yata nito ang ibig niyang sabihin kaya nagsalita ito. I'm with Monica, Maria. Ang importante naman ay makasal kami, sabi ni Lorenzo. Nagpasalamat siya rito sa pamamagitan ng mata. Tumanggo naman ang binata na tila nauunawaan nito ang pasasalamat niya. Gusto niyang mamangha dahil diya't may koneksyon na silang dalawa ni Lorenzo. Hayaan mo na ang mga bata kung iyon ang gusto nila, sabat ng padre de familia ng mga Madrigal ng akmang utol pa ang may bahay nito. Well, if that's what you really want, ang nasabi na lamang ni Lorraine. Is that okay with you, Mare? Bilang nito sa kanyang ina. Walang problema sa akin kung civil wedding ang magaganap. Ang importante ay may basbas sila ng kasal, sabi ng ina. Okay, it's decided then. Resign na sabi ni Mrs. Madrigal, habang nagmamaneho pa uwi ay hindi maiwasan ni Lorenzo na isipin ang mapapangasawa. Nang ipagtapat ni Monica na buntis ito, naitanim na niya sa kanyang isipan na hindi niya pababayaan ang magiging anak, subalit hindi niya naisip na pakasalan ang dalaga dahil unang-una ay hindi naman sila nagmamahalan. He thought being in love was the only reason to marry someone, wala sa hinagap niya na may kakasal siya sa ganitong paraan. Isa pa ay sinubukan niyang magpakasal ng dahil sa pagmamahal, he loved one woman for a long time and thought he'll end up marrying her but it didn't happen. I like her, narinig niyang sabi ng kanyang mama sa backseat na nagpahinto sa pagmumuni-muni niya. Ha! Tiningnan pa niya ito sa rearview mirror. I like her, mukha siyang matinong babae, komento ng ina. I thought I was going to meet some bimbo but she turns out to be a decent woman, and do you want to know how I knew that? Nakatingin rin ang ina sa kanya sa rearview mirror. It's her mom, she seems like a strong woman. And a woman like that will only raise a decent daughter. Trust me, I think she'll be good for you. Seryosong sabi nito. I like her, ulit pa ng kanyang mama. Dahil sa huwes lamang ang kanilang kasal ay mabilis lang ang naging pag-aasikaso niyon. Nagpa-schedule lang sila sa kakilalang judge ng kanyang ama at ngayon nga ay nakaharap na siya rito, katabi si Monica at kasalukuyang idinadaos ang seremonyas ng kasal. His bride looks beautiful sa suot na puting bestida, hindi niya maitatanggi iyon. She was wearing an off-shoulder dress na nababalutan ng lace na patusok na parang petals ang disenyo sa may bandang dibdib kaya naman litaw ang makinis na balikat at leeg nito, hapit sa katawan ng naturang bestida kaya naman kita ang magandang hubog ng katawan ng babae. On her feet was a flat white shoes. Her most beautiful accessory ay ang mga mata nitong nateternuhan ng makakapal na pilak na hindi na kailangan pang lagyan ng kahit na anong pampaganda, ang ilong na maliit ngunit matangos, ang mga labing mananipis na pinahiran lang manipis din na lipstick.
Alam niyang kahit wala itong makeup ay makinis ang mukha nito. Manipis lang ang makeup ni Monica and it made her look fresh. You may now kiss your bride, narinig niyang sabi ng hukom na nagpabalik sa kaisipan niya. Humarap siya kay Monica, hinawakan niya ang magkabilang braso nito, he looked at her and she was staring back at him. He felt like being drawn closer to her. His body moved voluntarily bago pa man iyon utusan ng utak niya. Unti-unti niyang kinabig ang dalaga, he was going for a quick peck on the lips pero nang mga sandaling madama na niya ang mainit at malambot na labi ng babae ay tila nawala siya sa sarili. He thought he forgot how her lips tasted pero nagkamali siya. Dahil sa sandaling muli niyang halikan ang asawa ay muli siyang dinala sa gabing may nangyari sa kanila, he was reminded how good it felt to kiss her, to touch her, to make love with her. Pakiramdam niya ay nawala ang mga tao sa paligid nila, the quick peck turned into a real kiss. He kissed her just like the first time they kissed. Monica was kissing him back, and it made him more hungry for her lips. Lalo niyang diniinan ang paghalik kay Monica. Kung hindi pa nang ibabaw ang mga palakpakan sa paligid nila ay hindi niya maaalala na hindi lang pala sila ni Monica ang naruroon. He felt embarrassed. He looked at Monica, her face were red, at alam niya kung bakit, katulad niya ay nadala rin ito sa katatapos lang na halik. Welcome to the family, hiha, naunang lumapit sa kanila ang kanyang mama at niyakap si Monica, malugod naman iyong tinanggap ng babae. Maging ang ina ni Monica ay lumapit sa kanila at niyakap ang sariling anak. Thank you po, tita, narinig niyang sagot nito sa kanyang mama. Please call me mama, sagot naman ng kanyang ina. Mama, kahit naiilang ay ulit naman ng kanyang napangasawa. Congratulations to you both, sabi naman ng kanyang papa, niyakap pa siya nito ng mahigpit at si Monica. Take care of your wife. Bulong ng ama sa kanya. At tumanggo siya bilang tugon. Magpahinga muna tayo tapos maya-maya ay kuhanin natin ang mga gamit mo sa apartment, narinig niyang sabi ni Lorenzo mula sa likod niya. Nilagpasan siya nito at nagtungo sa isa sa mga pinto na nakikita niya. This is the bathroom, tukoy nito sa pintuang nasa gitna, ito namang isa ang study room ko, tukoy nito sa kaliwang pinto. And this one, binuksan nito ang pintuan sa kanan, ito ang kwarto. Magpahinga ka na muna rito bago natin kuhanin ang mga gamit mo, I cleared some space sa closet para sa mga damit mo. Paliwanag nito sa kanya. Salamat, ang tanging naisagot niya, ibig sabihin ba yun ay magsasalo sila sa isang kwarto? Alangan namang sa sala matulog ang lalaki ito ang may-ari ng unit na iyon. Kung may mga kailangan ka pa, sabihin mo lang para mabili natin mamaya, sabi pa ng asawa sa kanya. Wala naman. Kunin na lang natin yung mga gamit ko mamaya, sagot niya. Okay, get some rest, kakatukan na lang kita kapag aalis na tayo, niluwagan pa nito ang bukas ng pinto sa kwarto. Lumapit siya upang pumasok sa loob niyon. Ay ikaw, hindi ka ba magpapahinga? Tanong niya not aware of the implication of her question. Nakita niyang umangat ang dalawang kilay ng lalaki, gusto mo bang samahan kita? Tanong nito with a lopsided grin, almost teasing her, it was the first time na nakita niyang ngumiti ang binata magmula nang mag-umpisa ang lahat ng nangyayari sa kanila. And he looked so sexy with just that smile. At pagkatapos ay biglang nawala ang ngiting iyon, tila bigla itong natigilan, bigla siyang nakaramdam ng pagkapahiya sa pagbabago ng ekspresyon ng kaharap. Bigla niyang naalala ang ginawang paghalik nito sa kanya kanina, lalo lang tuloy nag-init nagpisngi niya. Baka kung ano ang isipin ng lalaki dahil sa sinabi niya. Kaagad ay gusto niyang bawiin ang sinabi. I mean, hindi niya may tuloy-tuloy ang sasabihin. Relax, kapag kuwan ay sabi nito. I'll be at the study room, I'll just wake you up later. O okay, gusto niyang batukan ang sarili. Tuluyan na siyang pumasok sa kwarto at iniwan ang binata. Napabuntong hininga si Lorenzo nang may lapat ang pinto ng kwarto, naaliw siya kay Monica but the moment na nakaramdam siya ng kaunting tuwa dahil sa asawa ay bigla rin siyang natigilan, hindi dahil not earn off siya kundi dahil pakiramdam niya, he doesn't deserve na makaramdam ng ganoong katuwaan. Pumasok siya sa study room, binuksan ang drawer sa study table at kinuha roon ang isang litrato. It was Lorway's picture, his ex-girlfriend. Ito ang dahilan kung bakit bigla siyang natigilan kanina.
He doesn't deserve to be happy, not even one bit. Dahil sa kanya ay namatay si Lori. He couldn't forgive her for what she did. Binaliwala at itinapon niya ang 10 taong pinagsamahan nila because Lori cheated on her. I don't deserve to be happy, kausap niya sa hawak na larawan. Just like how I thought you don't deserve my forgiveness. Aniya, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha niya. Nagising si Monica sa hindi pamilyar na tanawin, saglit siyang naguluhan subalit nang marealize kung nasaan siya ay napabalikwas siya ng bangon. Napatingin siya sa suot na relo. Mag-aalas 7 na ng gabi, kaagad siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Ang balak niya sana kanina ay mahiga lamang, hindi niya namalayan na nakatulog pala siya. Binuksan niya ang kwarto, sumilip muna siya, pinakikiramdaman kung nasaan ang asawa. Wala siyang nakitang tao sa sala, malamang ay nasa study pa ito. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa silid, takot na makagawa ng ingay dahil baka maistorbo niya si Lorenzo. Nagtungo siya sa kusina dahil nanunuyo ang lalamunan niya. Akmang bubuksan na niya ang refrigerator nang mapansin ang note na nakadikit doon. Nakita niya ang pangalan niya kaya kinuha niya iyon, galing kay Lorenzo ang note na inipit sa magnet. Went out to get some food. Ang sabi sa note. Ibinalik niya ang magnet sa pinto ng ref at ang note ay itinapon na niya sa basurahan. Kumuha siya ng baso at tubig mula sa ref upang uminom. Matapos iyon ay bumalik na lamang siya sa kwarto. Habang nakahiga ay naisip niya kung makukuha pa ba nila ang gamit niya ngayong gabi. Wala pa naman siyang dalang kahit na ano maliban sa suot niya at sa bag na naglalaman ng wallet at cellphone niya. Kinuha niya ang cellphone nang maalala iyon. Sinubukang tawagan ng kaibigan subalit hindi iyon sumasagot. Hindi na siya nag-attempt na tawagan ulit si Amy, baka tulog ito at maabala pa niya. Kapag hindi niya nakuha ang gamit mamaya ay wala siyang pamalit maski na underwear man lang. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig na may pumasok sa pinto. Mabilis siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Nakita niya si Lorenzo na naglalabas ng mga food container mula sa paper bag na may tatak ng isang restaurant. Nagangat ito ng tingin nang maramdaman ang presensya niya. Pasensya ka na, hindi ko namalayan ang oras, nakatulog pala ako. Sabi niya habang palapit rito. Isang tipid na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. It's alright. Tinulungan niyang maghain ang binata, kumuha siya ng mga plato at baso mula sa dish dispenser at isa-isa yung inilapag sa lamesa. Sabay pa silang naupo upang kumain. Maya-maya ay nakaramdam siya ng kaunting kirot na nanggagaling sa puso niya. Hindi niya iyon pinansin dahil hindi naman gaanong masakit. Nagpatuloy siya sa pagkain. Pagtapos natin kumain, we'll go out para kuhanin ang mga gamit mo sa apartment, maya-maya ay sabi ni Lorenzo. Sige. Wala kasi akong pampalit na damit mamaya at saka bukas pagpasok. Sagot niya. Maya-maya ay hindi niya napigilan ang paghawak sa puso nang maramdaman na parang lalong kumirot iyon. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Lorenzo nang mapansin ang ginawa niya. Sumasakit yung puson ko. Sabi niya, nakaramdam na rin ng takot dahil sa naramdaman. I called Dr. Malyari, he's our family doctor. Pupunta siya rito para matingnan ka. For the meantime, he asked me na pahigain ka muna habang hinihintay siya, sabi nito, hawak pa sa isang kamay ang cellphone. Salamat, pero sa tingin ko hindi mo na siya kailangan papuntahin, nawala na yung kirot. Paliwanag niya rito. Nakita niyang nabawasan ang pag-aalala sa mukha ng lalaki nang marinig ang sinabi niya. Are you sure na hindi na masakit? Tanong nito. Tumango siya. That's good. Pero kailangan mo pa ring matingnan ng doktor para makasigurado tayo. Kahit na alam niyang nag-aalala lang ito para sa bata ay naantig pa rin ang damdamin niya sa ipinapakitang concern nito. Kay kung iyon ang gusto mo, sagot niya. Ang akala niya ay lalabas na ang lalaki subalit naupo pa ito sa gilid ng kama. Bahagya itong nakatalikod sa kanya. Nang walang ano-ano ay biglang kumulo ang tiyan niya. Biglang nag-init ang mukha niya nang lumingon si Lorenzo, ang kunot sa noo nito ay unti-unting nawala at napalitan ng amusement ang reaksyon ng mukha nito, halatang narinig nito ang pag-iingay ng sikmura niya. Sorry, hindi kasi ako gaanong nakakain kanina sa restaurant, nahihiyang paliwanag niya. Sandali lang, I'll be back. Sabi nito sa kanya at mabilis na tumayo mula sa kama at lumabas ng silid. Paglabas ng binata ay hindi niya napigil ang itakip ang mga palad sa mukha. Nakakahiya.
Naririnig niya ang mga nagkakalampagang plato at kubyertos mula sa kusina. Ilang sandali pa ay bumabalik na ang lalaki sa kwarto, may bitbit itong tray na naglalaman ng mga pagkain. Lalong kumulo ang tiyan niya nang maamoy ang dala nito. Buttered chicken at chop suey. May nakita rin siyang lechong kawali. Kumain na tayo, gutom na gutom ka na siguro kaya sumakit yung puson mo, anito at hinainan siya ng pagkain. Salamat, sabi niya nang iniabot nito ang plato na may lamang pagkain sa kanya. Hinainan na rin ni Lorenzo ang sarili. Habang kumakain ay pa-imple niyang tinitingnan ng asawa. And it made her wonder, how come everything about him is so manly? Maging ang pagmuya nito ay lalaking lalaki, makikita ang paggagalawan ng mga muscles sa panga nito habang ngumunguya, hindi niya akalain na pwede palang maging sexy ang muscle sa panga. Pati ang paggalaw ng Adam's apple nito kapag lumulunok ay kay sarap panoorin. Biglang nagangat ng tingin si Lorenzo, kaya bigla rin siyang nagyuko ng ulo, nakaramdam siya ng hiya dahil baka nahalata nito ang ginagawa niyang pag-o-observe rito. Bukas, I'll give you a spare key, ipapaduplicate ko muna, narinig niyang sabi nito. Tumanggaw siya bilang tugon subalit hindi nagangat ng paningin, kunwari ay abala siya sa pagkain. Sige, tanging sagot niya. She never imagined herself to be married ta. Lorenzo, dati ay hanggang tingin lang siya rito, masaya na kapag naaambunan siya ng simpleng hello nito. And when something happened between them, wala sa hinagap niya na mauuwi yun sa pagpapakasal, even after the judge pronounced them husband and wife ay parang hindi pa rin niya iyon mapaniwalaan. Muli niya itong tiningnan, there's that sad look again. Hindi tuloy niya mapigil ang mapuko ang interes kung bakit tila laging malungkot si Lorenzo. Para bang may kinikimkim itong kirot sa dibdib na ayaw o hindi nito kayang pakawalan. Kapag nakikipag-usap ito sa kanya ay tila normal naman ito pero kapag ganoong tahimik ito at walang imek ay halatang meron itong dinaramdam. At kapag ganoon ang hitsura nito ay parang kumikirot din ang puso niya, parang nais niyang tanggalin kung ano man ang nagpapabigat sa kalooban nito. If she could share his pain, she would definitely do it. Gusto niyang iparamdam sa lalaki na kung ano man ang dinaramdam nito ay handa niya itong damayan. Gusto niyang ipadama rito na pwede niya itong mahalin at tulungang pawiin ang kalungkutan at sakit na kinikimkim nito. She felt a bit alarmed. Hindi ba pwede? Mag-asawa naman kami, hindi ba dapat lang na mahalin namin ang isa't isa? Pakikipagtalo ng isip niya. Are you okay? Narinig niyang tanong ni Lorenzo. Ha? Oo, bakit? Nagtatakang tanong niya. Napansin ko lang na parang natulala ka, akala ko ay sumasakit na naman ang tiyan mo, sagot nito. Hindi niya namalaya na nakatulala na pala siya, ayos lang ako, iniisip ko lang kung makukuha pa ba natin ang mga gamit ko mamaya, pagdadahilan na lang niya. Muli na naman nitong naitago ang lungkot sa mga mata. Kung nakahanda na ang mga gamit mo sa apartment, ako na lang ang kukuha para hindi ka na mapagod sa pagbibiyahe, suhestyon nito. Yung iba, naayos ko na, pero yung iba hindi pa, sagot niya. Iniisip ko kasi yung pampalit ko mamaya at saka bukas pagpasok ko. Ganoon ba? Titanggaw-tangupang sabi ni Lorenzo. Pwede ko sigurong kuhanin mamaya yung mga nakaayos ng gamit tapos balikan na lang natin yung iba bukas, suhestyon nito. Hindi ba kakahiya? Nag-aalin lang ang tanong niya. It's okay, you needed clothes to change. Sige, kung okay lang sa'yo, sagot niya. Are you done eating? Ililigpit ko na to, kapag kuwan ay sabi nito. Ako na lang, nakakahiya naman sa'yo, ikaw na nga ang bumili ng pagkain at naghain. Trisinte niya. Just relax here, I'll do the dishes, sabi nito at nagsimulang magligpit. Tinulungan na lang niya itong ibalik sa tray isa-isa ang mga pinagkainan nila. Sinundan na lamang niya ito ng tingin habang papalabas ng silid-bitbit ang tray. Napabalikwas pa ng bangon si Monica nang maalimpungatan mula sa pagkakatulog. Kaagad na tiningnan niya ang oras sa cellphone. Pasado 7:00 na, akala niya ay late na siyang nagising, naalala niyang malapit lang pala ang condo unit na iyon sa opisina nila kaya naman nakaalma niya ang sarili, 9:00 pa naman ang pasok niya kaya marami pa siyang oras. Napasarap siya ng tulog which is weird dahil hindi siya basta-basta nakakatulog kapag bago ang paligid niya. Tiningnan niya ang hinigaan ni Lorenzo nang nagdaang gabi, maayos na iyong nakaligpit at wala na rin sa kwarto ang lalaki.
Pati ang sinuot nitong pantulog ay maayos na nakahanger sa pinto ng aparador. Hindi niya namalayan ang pagbangon ng asawa, napasarap ang tulog niya. Akala niya ay hindi kaagad siya makakatulog dahil nasa isang silid lamang sila ni Lorenzo at mahaba rin naman ang siesta niya kahapon pero kabaliktaran ang nangyari. She felt so comfortable kaya naman nakatulog sly kaagad at nahimbing po slice kaya naman kay gone ng pakiramdam niya ngayon at di katulad kahapon, ngayon ay mas masigla at mas komportable na ang pakiramdam niya. Bumaba na siya sa higaan, niligpit niya Mons Leon, kinuha na rin niya ang nakatiklop na comforter at una na ginamit ni Lorenzo mula sa sahig at maayos iyong ipinatong sa kama bago siya tuluyang lumabas. Nakiramdam siya kung nasaan si Lorenzo subalit tila walang senyales na may kasama siya. Kinatok niya ang banyo subalit walang sumagot roon. Lumapit siya sa study room at iyong pinto naman roon ang kinatok niya subalit wala ring sumagot sa kanya. Nanag ang curiosity niya na makita ang loob ng study room kaya naman pinahit niya ang doorknob, hindi yun nakalock, pumasok siya. Mas maliit yun kaysa sa kwartong tinulugan nila. Mayroong study table sa gitna, sa isang sulok ay may bookshelf na mas mataas ng kaunti sa kanya, sa isang panig naman ay may lamesa na paslant ang design, iyong lamesang pinaglalatagan ng blueprint. Sa gilid niyon ay may mataas na lampshade, iyong tipong pwedeng bali-baliin para mabago ang posisyon. Naisip niyang kung doon matutulog ang binata ay hindi ito magiging komportable, medyo masikip na sa loob niyon, sapat lang ang espasyo niyon para makapagtrabaho ng komportable. Lumapit siya sa study table na nasa gitna ng silid, hindi niya alam kung anong klaseng kahoy iyon pero mukhang matigas at matibay. Maraming mga nakapatong na papel roon, pero ang totoong nakapukaw ng atensyon niya ay ang picture frame na nasa ibabaw ng lamesa, nakapahiga. Maingat niya yung dinampot, maganda ang babae sa larawan, maluwag ang pagkakangiti niyon, parang masayang masaya. Matangos ang ilong, medyo may hawig ito kay Angel Aquino sa unang tingin, parang kuha ang litrato sa isang barko dahil sa likod ng kinatatayuan nito ay railing at kita ang tubig dagat, nakasuot ito ng polo shirt na pula na may tatak ng isang cruise ship. Napansin niyang marumi ang salamin ng picture frame, may alikabok na iyon at parang may mga bakas ng patak ng tubig. Nakakainggit ka naman, nakatago pa ang picture mo dito, kausap niya sa litrato. Ikaw ba ang dahilan kung bakit parang malungkot si Lorenzo? Dugtong pa niya na animo sisigot ang nasa larawan. Subalit alam niyang wala siya mapapalang sagot roon kaya naman ibinalik na lang niya ulit ang larawan kung saan niya iyon dinampot at muling lumabas ng silid. Nasa kalagitnaan siya ng pagsasangag nang marinig ang pagbubukas ng pinto. Napalingon siya sa bandang pintuan at nakita ang papasok na si Lorenzo, hila-hila ang malita niya. Nakasuot ito ng blue polo shirt at brown na maong na shorts, sa paa ay leather slip-on na itim. May suot rin itong cap at shades na itim rin ang kulay. Kahit ano yatang isuot ng lalaki ay bumabagay rito, dahil siguro matangkad at maganda ang build ng pangangatawan. Hindi man buff tingnan ng katawan ng lalaki ay alam niyang alaga sa workout ang katawan nito, and she knew how firm those muscles were. Gusto niyang mapahiya sa sarili dahil sa naisip. Good morning, bati niya rito. I made breakfast. Nakita ko kasi yung mga natirang pagkain kagabi sa ref kaya ininit ko na, nagsangag na rin ako, if you don't mind. That's fine, sagot ni Lorenzo habang tinatanggal ang suot na shades. Maaga akong nagising kaya I decided na kuhanin na ang mga gamit mo, hindi nakita gin icing dahil it was too early at parang ang himbing ng tulog mo, paliwanag nito. Salamat, lumapit siya sa malita upang ipasok iyon sa silid. I'll do it, pigil ni Lorenzo nang akmang hihilahin na niya iyon. O okay, maghahain ako para makakain na tayo, sabi niya. Isang tango lamang ang isinagot ni Lorenzo sa kanya at binuhat na nito ang malita niya papasok sa kwarto. Bumalik naman siya sa kusina at nagsimulang maghain. Inilagay ni Lorenzo ang malita ni Monica sa isang panig ng silid, napansin niya na nakaligpit na ng maayos ang kama, pati ang hinigan niya ay nakapatong na sa ibabaw niyon. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na siya. Pero hindi katulad ng dati na parang mabigat ang pakiramdam niya, in fact, he felt well rested, kaya naman naisipan niyang mag-jogging muna, tumakbo siya for an hour and a half at pagkatapos ay umuwi na siya. Tulog pa rin si Monica pagdating niya kanina. Nagpahinga lang siya saglit at pagkatapos ay nagpalit siya ng damit, na pagdesisyonan niyang kuhanin na ang mga gamit ni Monica.
Nagdalawang isip siya kung gigisingan ng babae kanina subalit nakita niyang parang kay sarap pa ng tulog nito kaya naman hindi na lang niya ito ginaisang. Alam naman niya kung paano pumunta sa inuupahang apartment nito at sigurado siya na naroon ang kaibigan nitong si Amy kaya mag-isa na lang siyang umalis. Pagdating niya roon ay parang inaasahan na siya ni Amy dahil ibinigay kaagad nito sa kanya ang gamit ng babae matapos siyang imbitahang pumasok sa loob ng bahay. Hindi na siya nagtagal roon dahil alam niyang maghahanda pang pumasok ang babae kaya kaagad rin siyang nagpaalam. Pagpasok niya sa condo unit ay nanood kaagad sa ilong niya ang amoy ng mabangong pagkain. And he felt strange nang maamoy niya ang niluluto ng asawa. At alam niyang walang kinalaman roon ang pagkalam ng sikmura niya, it was more of a rush of emotion. Nang maamoy niya ang pagkain at makita si Monica nang salubungin siya, kahit na matagal na siyang nakatira roon at araw-araw ay doon siya umuwi, it's like it was the first time that he felt like he's home. There was something about Monica that seems homey. Naalala niya ang hitsura nito kanina nang salubungin siya. Medyo magulo ang buhok nito na basta lang pinusod kaya naman naglaglagan pa ang ilang hibla sa leeg at sa mukha. Suot pa rin nito ang damit niyang ipinangtulog nito kagabi. At hindi katulad kagabi na medyo naiilang ito, kanina ay parang komportable na itong kumilos. Like she belonged there, inside his house. At tila ang presensya ng babae ay nagbibigay ng kakaibang sigla sa bahay niya, at pati sa kanya.